Hello guys, magandang araw sa inyo. Naka-duty ulit ako dito sa Bike Ibos Cavite. So for this video naman po, yan, meron tayong customer for today. Isa sa mga taga-subaybay ko sa aking YouTube channel. Ito yung bike niya, no? Sagbit Evolution. Yan, Sagbit Evolution SL. Carbon to, no? Yan, carbon fiber pala to. Yan yung nakikita ko kay Pops Pro. Tama pa? Kay Jason Andres, kay Pops Pro. Yan yung may may compartment din sa loob. Yan. Kaya maganda yung frame na to. Tapos nakasagbit din na kahubog ng Kotseblo na machong rigid fork na suspension corrected. Yan, kita natin na yun, naka-direct mount na sagbit, no? Then naka pala siya, Shimano Diore M6100. Yan, ito yung sprocket. Sagbit pala to. Yung sprocket nito, no? Yan, ito M6100 na RD. Kumbaga 1/12 speed. Yan, tapos ito na. Yung Fox Trail, mamaya susukatin ko to, yung actual na to. Kasi sinabi ko dati ko video, undersized to eh. Mas malaki ng konti yung sa Continental Contact Urban ko. No? Yan, kaya nandito yan kasi napanood niya yung video ko na naka road bike na 700C na LDCNC. Yan, na rims na pang road bike. So yan, binili niya yan. Ito yung yan, LDCNC RS300 na 24 yan, na 38mm ang depth. Yan, then ilalagay ko na sa screen yung inner rim width yan. Kasi importante yan dahil may limit kasi na gulong na po pwede para dyan sa sa rim set na yan. Katulad ng sa akin, yung sa Continental Contact Urban ko, 700/40C o na nag-expand, naging 700/48C. So, naging 1.9. So, ito kasi, since na medyo makipot yung inner rim width, hanggang lang yan, hanggang 29/1.9 o 700/48C, ang tire width na maximum na nare-recommend ko. Medyo risky kapag gagamit ng 2.0. Baka kasi maipit masyado yung interior, baka magkaroon ng damage sa interior. Ayan, nandiyan po si Sir. Ayan, shoutout po kayo. Hello. Ayan, ito yung may-ari ng poging Sagbit, no? Na Evolution SL. Natimbang na nyo ito, Sir? Mga 10.8. 10.8, no? Yan. So, ito kasi yung current niyang wheelset. Yan, Sagbit Brooklyn na 32 holes. Yan. Aluminum double wall. Tapos naka Speed 1 solder. Ito yata yung latest version, no? Ito nga, 2.0. Yung kakaiba yung free hub, yung mas matibay na free hub. Yan. So, pag nag-install si Sir ng ganyan, magiging parang katulad sa akin yan, yung nandito. Yung depth, mas popogi yung mas popogi at saka mas magiging airy yung kabuuan ng wheelset ni Idol, no. Yan. So, yan, i-start na nating palitan itong wheelset. Yan guys, before na magpalit ng wheelset si Bossing, no. Yan, i-confirm ko na undersized to. Kasi sabi dito, itong CST Fox Trail ay 29/1.95 ito. So halos 700/50C ang conversion niyan. So tignan natin yung caliper, no. Yan, ito yung millimeter, yung 10, 20, 30, 40. So kung titignan natin, ayan, pasensya na, yung camera ko ay medyo hindi klaro. Ang pagbabasa ko is 700/44 o lagpas lang ng konti na 44mm o 44C. Yan. So, ilalagay ko sa screen yung conversion yan, yung actual na tire width. So, yun nga, konfirmado na undersize itong gulong na to. Kasi yung sa akin kasi 700/47. 1.85 na naging 48C na o 48mm. So itong gulong na to, since na undersize to, lagpas lang to ng 700/44C. Pwede yan dito sa inner rim width nitong LDCNC. So yan, no. Ito na si Dr. Gilo. So ang gagawin niya, tatanggalin yung rotor kasi yan din yung gagamitin. Lilipat lang doon sa LDCNC. Bagong ligo kaya ata, Gelo. O bagong gupit. Ito naman si Ken, no? Ito yung niya. Kasi ito si Batman, ito si Robin. Sidekick.
Ito na. Yan yung tunog niya, no? Nasaan na? Yung tunog mo! Ayan, masahiro na, oh. Ayan yung itsura ng CST Pax Trail kapag in-install dito sa LDCNC, no? Actually, ano pala, tinimbang ko na rin to, yung rim set ni Kuya, no, ni Bossing. Nasa ano rin to, lagpas lang ng konti ng 2 kilo. Halos ano lang, halos magkaparehas lang ng timbang nito, ng LDCNC. Parang trade-off kasi. Ito kasi, kaya naging 2 kilo kasi 32 spoke yan. Pero yung rim yan, since na mababaw lang, hindi malalim, medyo gagaan, kaya magaan yan. Ito naman, since na deep rims, medyo more material, pero bibigat yan. Kaya bibigat yan. Pero ito naman, bumawi naman sa spokes kasi 24 lang yan. Yan, 24. Yan. So, kaya nung tinimbang ko, kasi meron akong video nito sa LDCNC yung stock lahat kung ano yung timbang. Mga ano rin yan, 2 kilos. Yan, parehas lang. Yan, so yan nga, na-install na yung sa gulong sa rear wheel. Ito naman para sa front wheel. Ang bigat ng Winman kasi tubeless already. Gagamit ako nun sa mountain Victor. Yan guys, no? Yan po. Yan sa nag-i-interest, no? Itong road bike rim set na LDCNC, pwede dito yung 12 speed. Yan, 12 speed na sagmit na LTD cassette na malaking range, no? Wala nang spacer to, no? May nilagay ba spacer? Ha? Wala. Yan, tapos since na true axle yan, lalagyan ng mga materials para maging compatible dun sa frame. Ayan na, installation process. Ano yung binatog? Kaya sa mga gusto magpa-service, yan, nandito si Gilo Works. Gilo Work. Meron siyang Facebook page na Gilo Work. Yan, okay na. Ito yung rear wheel, ito naman yung front wheel. Mabilis lang pala, no? Ako mechanic. Wow! Hindi wow! Yan. Pagawa mo ito. May martilyo niya sa tabi. May problema tayo. Ano nangyari? Yan, so meron tayong compatibility issue. Pwede ba bang may share ko na yung compatibility issue na gagawa mo ng paraan? Secret. Sige na, sabihin mo na. Opo. Sige na. Yung pinaka-axle ng hub is 12mm. Ang axle ng fork is 15mm. So paano magkakasya? Okay, ito kasi mataba. Mataba yung axle nito eh. Ayan. So ito yung sa sagbit, no? Ito yung sa sagbit, ito yung galing sa LDCNC. So hindi magnet, no? Yan. Yan ang gagawa ng paraan ni Dr. Jello, kaya tinawag ko na Dr. Jello yan. Ayun. So kaya tinawag ko na Dr. Jello yan. Siya lang yung nakita kong yung Boss na Dior M6100 naging compatible dun sa quick release na frame. Quick release na frame na Paxtar dati. Tapos yung LDCNC na sa akin, hindi magkasya doon sa frame ko na tactical. Yun, naging compatible din. So, ito yan, gagawin na yung magic niya. Ito na yung magic na ginagawa ni Jello Works na hindi ko nakita sa ibang mekaniko. Ay, Jelloverse. Yan. Yung magiging I-follow natin yan. Yun yung sinasabi niya magiging posible ang imposible. Mamaya tignan natin yung finished product. Kuya mo yan. Ha?
Naalala ko dati pala, dati ang problema naman, naka-Coseblo gravel siya. Yung dati customer, no? Naka-Coseblo gravel. Tapos naka-empty, naka-MTB naman yung, yung wheelset. Masyado naman maluwag. Ito naman, masyadong masikip. Reverse naman. Yan. Yan, pakita ko yung, mamaya, pakita natin yung finished product. Yan guys, no? Na-solve na ni Dr. Jello yung compatibility issue niyan. So, ano nga ulit yung ginawa mo? Yung rim set niya kasi is for road bike. Pag road bike or gravel is commonly yung axle na pasok yun is 12 mm. Sa likod 12 din. Ang MTB 15 ang harap tapos 12 ang likod. Same lang sila. No? So ang ginawa natin is may magic na natin yung hub. No? Meron nabibiling adapter pero may tatabasin pa rin doon. Ang kagandahan ng ginawa natin ngayon, hindi na siya bumili ng adapter. So less gastos. Bali magkano yung adapter? Ang adapter, uubos siya dun mga 1.5. No? So, kaya medyo gumaganit yan kasi yung dust seal niya dito sa may cap, mahirap ilapat yan. Sakit na ni LDCNC yan. No? Kahit ilapat mo yan, hindi niya malalapat yan kasi ang kailangan dyan is ipipress yan. Ngayon kasi, yung dati threaded siya, ngayon ipipress na lang. No? So, pupudpurin niya muna yung dust seal para maging smooth yan. No? So, yun lang yung magiging issue niyan. Pagkatagalan, wala na. Wala nang sakit sa ulo. Ayun, so yun nga, no? So tingnan natin yung kabuuan, yan, pogi-pogi, no? Kaya pogi-pogi yung kabuuan ng kanyang, rigid MTB, kasi aero na, no? Tapos kumunti na yung spokes. Yan. So, sinukat mo to kanina na kinaliper mo, Yes. kasi medyo mas makipot yung niyan eh. Mas makipot yung inner rim width kaysa dun sa Sagmit Evo, Brooklyn. Ganun pa rin ba yung Yes po. Same pa rin po ng tire width. mga hindi pa umabot ng 45mm? Hindi pa. Yan, so yan, ito na yung kabuuan, no? So, yan, shoutout kay boss. Shoutout nga pala sa mga team biyaheros, mga katropa kong nagpabudol sa akin para mag-bike. Ayun. January lang ako nagsimula. Ayun, naa-addict na ako. Adik na, yan, naging carbon na, no? Thank you, thank you. Ayan, so sa- bike. Thank you rin. Number 1 ako follower ni Sir Robert. Yan, salamat po, Thank sir. you, thank you. Kaya guys, maraming salamat sa inyo na nanonood. Dito pa rin sa aking YouTube channel, pag-click na lang yung notification button para totally notify kayo. Kaya guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.